Hello po! Kamusta po ang bawat isa? Matagal-tagal na rin po akong hindi nagba-vacuum. Actually, ang totoo niyan ay hindi naman talaga ako magba-vacuum today. Aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Gusto ko lamang pong i-illustrate sa inyo kung bakit ako nag-vacuum dahil itong pagba-vacuum, maaaring ginawa ko ngayon dito sa simbahan or ginagawa ko sa simbahan. Pero sa amin pong kwarto doon sa taas, hindi ko po ginagawa. Di ba? So, kung minsan tayo pong mga Kristiyano ay busy sa mga bagay patungkol sa simbahan, pero pagdating natin sa ating mga sarili-sariling tahanan ay hindi natin magawa yung ginagawa natin sa simbahan. Maaaring busy tayo kapag ka naririto, naghuhugas tayo ng mga pinagkainan, ng mga plato, pero pagka nasa bahay na natin, hindi na natin ito magawa. Maaaring nagbabacuum tayo dito, napakasipag nating mag-transport, pero pagka sa sarili nating tahanan, hindi na po natin ito magawa sa sarili-sarili nating mga pamilya. So, first of all, kaya po hindi ako nagba-vacuum dun sa amin sa rooftop dahil wala naman kaming carpet. Okay? So, lusot po ako. Ang word po natin for today is sa 1 Samuel 2:12. Sabi po dito, "Now the sons of Eli were corrupt. They did not know the Lord." Sino po itong si Eli? Si Eli po is isang priest na siya po ang tumulong or pwede po nating sabihin na naging mentor ni Prophet Samuel. At nakita po natin kung papaano po si Prophet Samuel lumaki in stature, in favor with man and with God. Ito po ang naging buhay niya. Pero dito po sa verse na binasa natin, bakit yun pong mga anak ni Eli, sabi po dito ay corrupt. They did not know the Lord. Imagine niyo po na yung isang propeta nakapag-train at nakapag-nurture ng isang successful or anointed prophet, pero yung kanyang sariling anak, nakita po natin dito na corrupt daw po at hindi po nakikilala ang Panginoon. Si Eli po as a priest, he trained Samuel but he failed to train his own children. Eli lost his credibility po. At sa kanyang family pa mismo, hindi po siya naging effective. Akala po ni Eli na dahil nandoon din sa templo yung kanyang mga anak at siya bilang priest, akala po niya is nakukuha na nila automatic dahil nauobserbahan nila. Pero it is very important na dapat po is natitrain din po natin personally, first hand, foremost, ang atin pong mga anak. Hindi po maaari na maging rason natin na busy tayo sa ministry at hindi na po natin natututukan ang ating mga anak. Na busy tayo sa ating mga trabaho, na tayo dito ay OFW at nagtatrabaho para po sa kanilang mga kinabukasan, nagsisikap po tayo, pero hindi po natin natututukan ang kanilang pagmumold ng karakter, ang kanila pong spiritual na buhay. Napakalaki po ng responsibility natin as parents para po i-train up ang atin pong mga anak in the way they should go. Para daw po pagka sila ay tumanda na, they will not depart from it. So as parents, it is very important na hindi lamang po tayo sa ministry magiging busy. Kailangan gumawa po tayo ng ways para po maturuan po natin ang ating mga anak. Especially nowadays sa buhay po ng mundong ito, grabe po ang ginagawa ng gadget na yung mga anak natin is hindi na katulad nung buhay natin na tayo ay maaaring nag-iigib, naghahakot ng kung ano-ano, nagsisibak ng kahoy, nagluluto, nagsasaing. Hindi na po ito ginagawa ng mga bata ngayon dahil po sa gadget. At kawawa po yung mga bata natin kapag lumaki sila ng ganito na hindi po sila matutong kumilos sa kanila pong buhay, sa kanila pong sarili. Kaya po bilang parents ay malaki po ang ating responsibility para po sa nurturing, especially ng spiritual ng atin pong mga anak. Available po ang technology sa atin. Hindi na po natin reason na hindi po natin sila mapangaralan. I suggest na makapag-conduct po kayo ng regular Bible study sa inyo-inyong pong mga pamilya, sa inyo-inyong pong mga anak kahit po nandito kayo sa Saudi Arabia. At kung
nandito naman at kasama ninyo ang inyong mga anak sa bahay, it is the great opportunity na maturuan po natin sila in the way of the Lord. Huwag po nating iaasa sa atin pong mga pastor, sa atin pong mga tito, sa mga atin pong mga elders, ang nurturing or pagbi-build up ng faith, ng character po ng ating mga bata. Tayo pong mga parents, ang kauna-unahang may responsibility diyan. Hindi po natin pwedeng isang tabi o hindi po natin pwedeng sabihin na busy tayo sa ministry at hindi na natin matutukan ang ating pong mga anak. Sa buhay po na to ni Eli at ng kanyang mga anak, it end up na namatay ang kanyang mga anak, and even si Prophet Eli ay nag-fail po siya dahil po sa kasalanan ng kanyang mga anak. Kung gusto niyo pong basahin ang buong context ng istoryang ito, basahin niyo po from 1 Samuel 2 verse 12 until 1 Samuel 4 hanggang 19. So, wag po nating i-justify na bahala na ang Lord sa atin pong mga anak at hindi na natin sila kailangang turuan kasi busy naman tayo sa ating mga ministry o busy naman tayo sa ating mga trabaho. Tayo po ang may first and foremost responsibility sa atin pong mga anak, sa atin pong pamilya. Okay po? As we meditate on the Word of God, share it to our family. Let our family, especially our children, know the ways of the Lord. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon, tayo po ang magli-lead sa kanila. Kaya it's very important po talaga na isip po kayo ng strategy kung paano po natin ma-share ang Word of God, kung paano po natin mapapalago ang pananampalataya ng atin pong mga anak. So yun lang po for today, and pray with me that I hope na bigyan tayo ng wisdom ng Lord upang makapag-share. And I encourage also everyone na kung meron po kayong mga teachings, meron po kayong mga wisdom or understanding or maaaring nakuha ninyo somewhere na mga pag-aaral, i-share po natin. Either i-type po natin at i-send sa ating group or gawin po natin itong live stream na ganito or recording. So it is a challenge sa bawat isa sa atin po, pagtulong-tulungan po natin na mabuild hindi lamang ang ating karakter, kundi ang karakter at pananampalataya po ng ating mga sarili-sariling pamilya. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa at marami pong salamat. To God be the glory. Amen.